Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Colette! So for today's video nga mga katindahan, as I promise, ayan, mag-aansak nga tayo nitong ating mga taytay items, yung mga paninda sa taytay galing ito mga katindahan. At bukod nga dito mga katindahan sa pag-aansak natin ay isi-share ko din sa inyo yung mga tips and advice ng pamimili nga natin sa Taytay Tiangge. Oh my God mga katindahan, alam ninyo ba na kailangan natin, alam natin ang diskarte ng pamimili diyan sa Taytay Tiangge, diba? Hindi wag tayong basta-basta pupunta nang hindi tayo ready. Ayan mga katindahan ang isi-share ko sa inyo ngayong video. Kaya naman mga katindahan, tara, samahan niyo ako mag-unsack. Let's go! So yan nga nakikita ninyo mga katindahan dyan sa ating inaansak na item is yan ang ating mga crop top na napamili ni Mother dyan nga sa Taytay. Bali ang puhunan ng mga yan mga katindahan is 35 pesos lang. O diba? Ang gaganda niya. So habang inaansak nga natin yung ating mga item from Taytay is isi-share ko naman sa inyo yung mga diskarte namin ng pamimili nga dyan sa Taytay Tiangge. Kung ano ba yung mga dapat nating i-consider kapag tayo na yung mamimili dyan sa Taytay, diba? Especially kung ang pamimili natin is mga paninda kagaya ng ginagawa namin. So number one mga katindahan na maibibigay ko sa inyong tip is bago tayo pupunta dyan sa Taytay Tiangge is alamin muna natin yung talagang schedule ng Tiangge, diba? So alam niyo mga katindahan, ang the best na araw na pwede tayong pumunta dyan sa Taytay talaga is Monday at saka Thursday. Bakit? Dahil ang Monday at Thursday mga katindahan is yaan yung supplier day, wholesale price ng mga items at saka diyan yung bagsakan, yung arrival, yan talaga mga katindahan. At diyan ka mas makakapili ng maraming item dahil diyan yan yung talagang bagsakan, araw ng bagsakan ng Taytay Tiangge. Kapag kasi mga katindahan, Tuesday, Wednesday, yan, at Friday is karamihan ng mga stall diyan sa Taytay is sarado, 'di ba? Kung pupunta tayo doon ng ganung araw, Tuesday, Wednesday at Friday yan. So sayang naman yung punta natin kasi hindi lahat ng stall is bukas. Unlike nga kapag ka Lunes at Huwebes, kahit noon pa man Lunes na talaga at Huwebes ang bagsakan ng maraming mga paninda, bagong tahe, bagong stocks ng mga manininda dyan sa Taytay. So kailangan natin mag-call a friend. De! Ibabaliktad. Baliktad eh. Tayo mo din. Oo. Yung gunting nga dyan, de. So, eto nga mga nakalista mga katindahan is yung listahan kung ano ba yung nilalaman ng ating sako. Yan, short kids, leggings kids, candy, yan short, blouse big, blouse, sando kids. Yan yung kung ilang piraso din yung laman nung sako na yan. So, by the way, shoutout nga pala kay Madam Victoria Sandiado. And sabi niya is, pa-shoutout naman Madam V. San Diego Sari-Sari Store from Obando, Bulacan. O, diba? Hi, Madam! Shoutout sa'yo. At ganun din kay Madam Jeannie Loneria. Ang sabi niya, nagiging hobby ko na manood ng mga videos mo, Madam. Oh, diba? Shoutout sa inyo mga Madam. Yan. So, ang akin namang tip number 2 sa inyo mga katindahan kapag nga gusto nating mamili dyan sa Taytay is kailangan kumain muna tayo bago tayo sumabak sa pamimili. Bakit? Naku, dahil uubusin talaga mga katindahan ng energy natin sa pag-iikot sa dami ng mga stall. Alam nyo ba, diskarte namin yan na bawa kapag nasa biyahe kami, madaling araw pa lang bumabiyahe na kami mula sa Pasay or mula sa Baclaran, Pasay City, papuntang Taytay. Ayan, so mga alas 5 pa lang is yan nagta-travel na kami. And then pagdating namin diyan sa Taytay is talagang hahanap muna kami ng makakainan. Although nako, ang dami naman makakainan diyan. Nandiyan merong Mang Inasal, Jollibee, McDo, maraming fast food na pwede nating kainan. At saka
ang mga stall naman, hindi pa lahat is bukas na. Ng halimbawa, alas 6 or alas 7, hindi naman lahat is open na. Pero yung ganong oras, mga alas 6, is meron ng mangilan-ngilan na mga bukas. Pero yun nga, maganda is kumain muna tayo. Dahil after natin kumain, pagpunta natin yan sa mga stall, mga alas 7 ng umaga is halos bukas na rin lahat ng mga stall dyan. Diba? At nakikita nyo nga dyan sa ating inaansak mga katindahan mula kanina pa is yung mga blouse. So yan yung mga big blouse at saka yung mga pang teenager na blouse. So same lang mga katindahan ng puhunan yan, 35 pesos. O diba? Na ibebenta natin yan ng 150. So kapag kaisa lang bibili nila is 80 pesos. O diba? May tubo na agad tayo doon dyan na 45 pesos. Mas mataas pa kaysa doon sa puhunan natin. O diba? And shoutout nga rin pala kay Ate JBTV5712. Comment niya ito doon sa topic ko na kapag marami kaming pinamimili is sa Baclaran na lang kami namimili. Kahit medyo malayo, basta't maramihan yung bibilhin is doon na lang kasi doon mas mura. Kaya naman ang comment niya is same daw doon sa kanila na kahit malayo, basta marami po yung aming bibilhin, doon pa rin po kami bumibili para makasave po at kumita ng malaki. O diba? Same mindset. Shoutout sa iyo, madam. So yung tip number 3 nga mga katindahan na i-share ko sa inyo sa mga diskarte namin sa pamimili dyan sa Taytay is kailangan meron na tayong nakahandang listahan ng ating mga pamimilhin. Bakit? Dahil mga katindahan, less hassle yan para sa ating mga maninida at saka lalong-lalo na doon sa mga mag-start pa lang ng ganitong RTW business. Gusto nyo mamili dyan sa Taytay, maglista na kayo ng mga balak nyong pamilhin dahil sa sobrang dami nyo makikita. Nandyan na lahat, merong mga dress, pajama, pambata, pang matanda, pang binata, pang teenager, ternuhan, lahat halos mga katindahan ng RTW is makikita mo dyan. So kung ano yung top priority mo na gusto mong ibenta na sa tingin mo is papatok dyan sa lugar ninyo is yun yung ilista nyo na, diba? Para hindi kayo mahirapan. Yun yung priority ninyo na iikutin. Magkakanvas tayo dyan kung saan ba tayo mas makakabili ng mura. And syempre, dugtong naman mga katindahan niyang paglilista na yan is kailangan magdala tayo ng ballpen at saka papel. Bakit? Ekstrang papel, ganyan. Dahil doon is maililista kasi natin yung ano na yung mga napamili natin, ano na yung mga naggastos natin, di ba? Ano na yung mga magkano na lang yung tira doon sa budget natin, ganyan. Naku mga katindahan, napakahalaga niyan. Ballpen at papel, huwag natin yan nakakalimutan. At nakikita ninyo nga mga katindahan dyan sa ating inaansak is yung mga sando na pangbata. Yan. So, meron ako niyang 67 pieces mga katindahan na napamili ni mother ko. At ang puhunan nga ng mga sandong pambata na yan is 15 pesos. So, maibebenta namin yan dito sa lugar namin ng 3 for 100. Oh, bakit? Diba pa? Sabihin ng iba, ang taas naman masyado ng patong. Dahil mga katindahan sa Taytay natin binili mura. Kapag sa Baclaran na natin bibili yan is, ang puhunan yan is nasa 20 to 25 pesos na ang isa. Diba? Kasi ano yun mataas ng 5 pesos palagi diyan sa Baclaran. I don't know, but siguro dahil doon din sila kumukuha sa Taytay, ganyan. Diba? 5 pesos or 10, ganyan ang patong nila. Minsan mas mataas pa, depende sa item. And big shoutout din po kay Madam Angelis 5542. Sabi niya is, good evening Madam, pa shoutout from Hong Kong. Planning to open my small school supplies business sa lugar namin sa Ilocos Norte. Na-inspired ako sa iyo Madam. Always watching your vlogs. Oh, thank you Madam. Hi sa mga taga Hong Kong, sa ating mga OFW. Yan. So nakikita ninyo nga mga katindahan dyan sa inansak natin na mga leggings naman yan, mga katindahan na pambata. So binilhan ako niyan ni Mother ng 100 pieces na leggings na pambata. Bakit? Dahil mabenta yan mga katindahan dito sa RTW ni Madam Claire. Yan. Bakit? Dahil ang puhunan yan mga katindahan is 10 pesos lang. Oh my God, diba? Naku, pag bibilhin natin yan sa Baclaran, maliit lang naman yan, parang size small, ganyan. So, pag bibilhin natin siguro ay 15, ganyan, 15 pesos. Pero, diba, sa 100 pieces times 5 mo yung increase nung item, di ba? Napakalaking halaga, 500, ganyan. O di ba? Sayang naman yung 500, pamasahe mo na, pangkain mo na, di ba?
hindi lang naman yan yung pamimili natin. Meron pang ibang mga item, di ba? Doon sa 5 piso. Kung napakahalaga na yan, mga katindahan. Huwag natin i-putyo-putyo yung mga ganyang amount na patong ng ibang manininda dahil napakalaking bagay niyan para sa ating mga mamimili. Kaya naman, kahit malayo yung Taytay, talaga namang dadayuhin natin yan. Basta yung mga pamimili natin is, alam mong, worth it naman doon sa pamasahe, sa pagod mo, ganyan. Yan. So, ang tip number 4, mga katindahan, na ma-share ko sa inyo is, huwag natin kakalimutan as much as possible na magdala ng eco bag or sako bag, especially dun sa ang mga budget is 5,000 below na papamilhin dyan sa Taytay. Ayan, so siguraduhin natin na makakapagdala tayo ng eco bag or sako bag. Yung alam mong matibay-tibay na alam mong pang digmaan, ganyan, di ba? Para yung mga pamimilhin natin is sama-sama na hindi watak-watak, hindi ka mahirapan magbitbit, ganyan. Pag may nabili ka, suklog ka lang ng suklog dyan sa iyong sako bag, di ba? Mas madali kasi, hassle-free mga katindahan. Kapag kami sarili na tayong dala na eco bag or sako bag, tapos hindi na tayo kailangan bibili pa sa labas, di ba? Kasi sayang naman kung meron naman tayong extra diyan sa ating bahay, diyan sa ating tindahan na madadala natin is much better dalhin natin mga katindahan para hindi na tayo bibili. At yung mga pinamili natin, di ba, nakasecure, sama-sama sa isang lalagyan. And tip number 5 ko naman sa inyong mga katindahan yan, huwag din natin kakalimutan magdala ng tubig. Ay, legit ito mga katindahan. Dahil pag minsan kasi, pag uhaw na tayo, nasa kalagitnaan tayo ng bilihan, tapos parang, alam mo yun na, uhaw ka na, pupunta ka pa doon sa labas para maghanap. Minsan kasi walang umiikot dyan sa loob ng stall para makabili ka ng tubig. Eh, syempre, pag na-dehydrate ka na, di ba? Tapos ang dami siksikan, uhaw ka na. Kung much better na meron tayong baong tubig. Napakahalaga na yan mga katindahan, lalo na nga ngayon, peak season, papasko, ang dami na namang mga mamimili dyan. O di ba, kailangan laging handa. Di ba? So, ito namang next na nakikita ninyo mga katindahan ay yung mga Taytay shorts. Yan yung mga pambata mga katindahan. At ang nabili nga niya ng nanay ko is 100 pieces. Bale, ang puhunan natin dyan mga katindahan is lanyo, 10 pesos. O diba, 10 pesos lang din yan mga katindahan. Grabe, ang ganda-ganda niyan. At napakabenta rin nga yan mga katindahan dito sa ating tindahan. Lalong-lalo na dun sa mga edad 3 taon pababa. And tip number 6, syempre kung meron tayong tubig, magdala rin tayo ng towel, face towel, dahil grabe, sobrang papawisan talaga tayo, maglalagkit ang ating mga katawan dyan, kaya magdala tayo ng face towel para hindi na tayo bibili, dahil sayang pa, bibili mo yung 10 piso o 15 ng towel, diba? Eh kung meron naman tayo sa bahay na ginagamit na, diba, is dalhin mo na, magdala ka ng pamunas ng pawis para medyo presko naman tayo. Tsaka ako pagka madalas, palagi syempre dahil probinsya naman ako, talaga magdadala naman talaga ako ng damit at panyo, pero diba, doon sa mga malalapit lang dyan, ganyan, ako, magdala rin tayo ng extra t-shirt pamalit dahil after nating mamili, sobrang lagket, ganyan, and everything pawis, ganyan. So, mas maganda, magdala tayo ng extra damit para pamalit, para kahit pa paano after natin makipagbakbakan dyan sa napakaraming tao, siksikan, ganyan, diba, uuwi tayo na kahit pa paano nakapagpalit naman lang tayo ng damit, tapos yun, may pamunas tayong towel. At ang tip number 7 ko naman sa inyong mga katindahan is, siguraduhin natin na naka-full charge ang ating mga cellphone. Ay, naku, grabe. Napaka-importante nito mga katindahan dahil lalo na sa akin, ako'y taga-probinsya. So, kailangan ko yung mga contact, kailangan ko makontak yung mister ko, kailangan ko makontak yung nanay ko kung sino man mga nagpabili sa akin ng paninda. Kailangan, naku, napakahalaga niyan mga katindahan. Tapos, syempre, magpipicture-picture ka dyan, video-video kung gusto mo lang naman. Pero, hindi talaga may iwasan dyan na meron kang tatawagan sa pamilya mo, ganyan, dahil lalo na doon sa tindahan nyo, tatanungin mo, ano ba yung kulang, o padalhan mo ako ng pera kasi ganito, ganyan. Napaka-importante niya mga katindahan. Kaya dapat bago tayo malisiguraduhin natin na full charge yung ating mga cellphone. And mas maganda pa nga niya mga katindahan kung meron tayong dala na power bank, diba? Para talagang pangdigmaan talaga ang diskartehan natin mga katindahan. Talagang napaka-importante niyan mga katindahan, lalong-lalo na sa mga mamimili na kagaya natin. Diba? And last but not the least mga katindahan, na may bibigay ko sa inyong tip, na pang-8 tip ito mga katindahan. Although marami pa naman tayong mga tip na kailangan, tip and advice, pero eto ngayong nasa huling listahan ko is maganda mga katindahan kung may kasama tayo sa pamimili. Mahirap yung pag-isa ka lang. Alam mo kung bakit mga katindahan, kagaya ko base sa aking experience. Pag ako lang mag-isa yung mamimili, naku, mahirap dahil walang magbabantay ng pinamili mo. Diba,
walang magbubuhat, walang tutulong sa magbuhat. Lalo na nga kung marami kang pamimilhin. Tapos, mas mapapadali yung pamimili mo mga katindahan kapag ka talagang meron kang kasama. Dahil, number one talaga yung mga katindahan, alam ninyo kung bakit kailangan may kasama. Kasi yun nga, yung talagang dapat may magbabantay nung pinamili mo para halimbawa, pwede mong sabihin doon sa kasama mo na, oh yan, dyan ka lang, doon ang meeting place nyo. Lahat ng mga pamimili mo, doon mo ibabagsak doon sa kung nasaan yung kasama mo, di ba? Kaibigan mo or asawa mo, kapatid mo, nanay mo, ganyan. Basta mayroon kang at least isa man lang na kasama sa pamimili. Although, pwede naman, halimbawa kung talagang ikaw lang mag-isa mamimili, pwede naman na doon sa pinamilhan mo, sasabihin mo na, ate, pwede bang paiwan muna nitong aking pinamili, babalikan ko mamaya, ganyan, pwede naman. Pero kung marami kang pamimili, mga katindahan, tapos lahat pinaiwan mo na para lang wala kang bit-bit, diba? Na ang parang baka malito ka na, ang tendency niya baka mamaya meron ka pang maiwan, meron kang hindi mabalikan, ay naku, di paano na, diba? Paano na, babalikan mo, ganyan. Napakaganda may kasama ka, as much as possible may kasama ka sa pamimili. Although marami namang technique nga dyan, like halimbawa, wala kang kasama, pwede naman na, yun, may dala ka naman na ballpen at papel, ilista mo doon, anong stall number mo, iniwan yung ganito, anong stall. Kaya lang, naku mga katindahan, ranas ko yan, nakakalito, talagang, naku, minsan sa kagustuhan mong makapamili ka agad-agad, maka-run na doon sa ibang stall is nakakalimutan mo ng ilista. So, syempre, pag may nakalimutan kang isa man lang dyan, kung saan mo pinaiwan, saan mo siya binili, paano na, di lugi na. Hindi naman sa lugi, pero sayang, di ba? Nakakahinayang lang ganun na may iwan ka na pinamili, di ba? So, much better talaga, maganda na meron tayong kasama sa pamimili, di ba? Pero, syempre, hindi naman talaga lahat is kayang magbitbit ng kasama, di ba? Pero yun nga, as much as possible is may kasama tayong mamili. So yung mga nakikita nyo naman nga mga katindahan na inaansak natin is yung mga malalaking shorts. Yan. So mapapansin nyo, ang lalaki niya talaga at kasyang-kasya sa akin yung mga katindahan. Alam nyo ba na ang puhunan lang yan is 35 pesos. Ayan. So, malalaki siya mga katindahan. So, may bibenta natin siya ng dalawa 150. Pag isa lang ang bibili nila is 80 pesos naman yan. Kasama rin yan mga tindahan, diba? Makapal yan. Tapos, ang ganda ng tahi yan. So, papagkakitaan talaga natin yan. Lalong-lalo na nga ngayon na magpapasko. So, yan nga mga katindahan at naansak na nga natin yung tay-tay items which is mga bargain nga mga katindahan na umabot nga ng 10,000 pesos ang halaga yan. So, napakita ko sa inyo mga katindahan kung ano mga nilalaman yan at nakapag-share din ako sa inyo na kung ano man yung mga diskarte natin sa pamimili nga dyan sa Taytay. Lalo-lalo na nga ngayon kapag gusto natin na mamili dyan. So, yan yung mga dapat natin i-consider bago tayo mamili. O, diba? So, yung mga katindahan, sana may na-share na naman ako sa inyo nakapakip-kinabang sa ating buhay pagtitinda. O, diba? So, hanggang sa mga susunod pa natin ng mga video, maraming salamat sa inyong palagi panonood and happy selling!